Tawag sa inyo lahat, mga viewer sa ating YouTube channel. Narito tayo muli sa isang talakayan patungkol sa salita ni Abba Yahweh na tunay na pangalan ng ating Malikha o Creator. Yan ang topic natin. Ito yung topic natin talakayin. Who was really born on December 25? Sino ba ang totoong pinanganak noong Disyembre 25? Yan po ang topic. Kasi December ngayon, malapit na ang 25. Kung ang disilibran nila ay nasa tama pa o nasa mali. So, bago tayo magsimula, tayo muna yung manalangin. Pastor Richard, okay, prayer. Okay. Sa muli po, tayo po manalangin. Mapagpalang Abba Yahweh, patuloy po kami papasalamat sa iyo sa hapon ito. Na muli ay matalakay namin ang mga kaganapan na malapit na pong i-celebrate itong buwan na ito. At muli, aming pong dalangin, tulungan po ninyo kami na maintindihan ito ng aming mga kababayan, lalo na ang mga remnant na iyong pinili aming Yahweh. At patuloy po namin na ito ibabahagi ayon po sa iyong kalooban. At hindi po kami pagpalain, maranasan namin ang iyong pangunguna sa bawat tatalakay namin sa hapon ito. At ang bawat makikinig, kayo na po ang bahala sa kanila na ipaintindi ang mga aral na aming tatalakay. Pinupuri ka namin ang aming Yahweh, sinasamba ka namin sa pangalan ni Mashiach Yahweh siya, namin tagapagligtas. Yaman. So, bago tayo magsimula, ipakilala namin kung sino kami sa mga baguhan, bagong nanonood sa YouTube channel. Kami po ang mga remnant Hebrew Israelite dito sa bansang Pilipinas. Yaman. Dahil hindi lang ang remnant sa isang lugar, kundi sa 4 na sulok ng mundo ay nagkalat ang mga Hebrew Israelite. Ibig sabihin ng remnant ay lalabi ng mga Hebrew Israelite. At anong bansa na nandoon sila, yun ang alam nilang language. So, karamihan, hindi pa marunong mag-Hebrew ang mga remnant, kasi remnant nga eh. Pero, ang iba sa amin, marunong na rin mag-Hebrew. So, si Pastor Richard, kasi tatay, sila yung tribe of Sibulon, kami ni Pastora, tribe of Manasseh. So, ngayon, nais namin gisingin ang mga Hebrew Israelite remnant na tulog pa. Dahil ang ginagamit namin, original Hebrew, ancient Hebrew Bible ang ginamit namin. Mayroon na kasi tayong tinatawag na Google Translator na ang Hebrew Bible pwede na matranslate dahil sa translators. High-tech na kasi ang translator natin. So, yan po. Ngayon, nais namin maituro din, kasi meron namang hindi Hebrew Israelite, mga hintel, kaya lang mga elect sila na hintel. Ang mga hintel na elect, at saka mga Hebrew remnant, maniniwala yan sa mga nakasulat sa original ancient Hebrew. Pero ang mga non-elect, hindi talaga maniwala yan. Loyal talaga sila sa 66 book, yung Bible na galing sa Vatican, na yun gusto nila na doon. Hindi naman yung ginagamit ng mga ginagamit ng mga born again Christian, hindi naman ang Bible eh. Kasi naging pastor ako sa born again Christian, mayroon akong kadibate na Catholic defender. Sinabi, kayong mga born again, hindi naman Bible ninyo yan, Bible namin yan sa Katoliko, ginamit nyo. Wala kayong sariling Bible. Nagtaka ako. Ngayon, naunawaan ko na tama, wala pala kaming Bible dyan. Kasi ang Bible pala namin ay yung Hebrew talaga. Yes. No? Sabi niya, paano maintindihan Hebrew? Mayroon na nga tayong Google Translator. Matatranslate na ang Hebrew, natatranslate niya sa gusto mong lingwahe, English, Tagalog, Cebuano, kahit anong lingwahe, basta gusto mo, matatranslate na. Parang original na. Kasi yung nagtatranslate kasi dito, yung nagsalin, ang gusto nila mangyari, kinukurap nila, binabago nila. Pag translate mo sa original, iba ang lumabas doon sa nakasulat. Biro mo, corrupted.
pinagluloko talaga ang ang sangkatauhan. Ngayon, ang topic natin ito ngayon. Ito na, topic natin. Kasi naakma sa kapanahonan natin ngayon. Sino ba ang totoong ipinanganak noong December 25? Sino ba? O ngayon, ito. Basa. Ang kaarawan ng mga nahulog na anghel na sinasamba ng sangkatauhan ay isinilang noong ika-25 ng Disyembre. Hermes, Greece, December 25, 200 BC. Buddha, Nepal, December 25, 563 BC. Krishna, India, December 25, 900 BC. Horus, Egypt, December 25, 3000 BC. Hercules, Greece, December 25, 800 BC. Adonis, Phoenician, December 25, 200 BC. Dionysus, Greece, December 25, 500 BC. Zarathustra, Greece, December 25, 1000 BC. Jesus, Rome, December 25, 3 BC. Metras, Persia, December 25, 600 BC. Tammuz, Babylon, December 25, 400 BC. Yan. Okay, Pastor. Ikaw mag-explain yan. Ayan. Mga viewers and mga kababayan po namin at ang mga remnant na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig. Ito na po ang panahon at oras na muli ay amin pong ipapakilala yung talagang totoong ipinanganak ng December 25 na sinasabi ng lahat ng mga nagse-celebrate at magse-celebrate nitong December 25 na sinasabi nilang araw o kaarawan ng Misaya. Ang totoo pong kaarawan talaga ng Misayang Hebrew ay September 11, 3 BC. Yan po ang totoo sa Hebrewong Misaya, si Yahweh siya. September 11, 3 BC. Kaya yung December 25, hindi po yan kapanganakan ni Yahweh siya na sinasabi natin kapanganakan ng Savior ng Israel. Ito po sila ang mayroong kapanganakan ng December 25. Una po, sa Greece, December 25 ipinanganak si Hermes, 200 BC. So kapag ating po pag-aralan, si Hermes bilong din po yan sa Greek mythology. Si Buddha sa Nepal, December 25 din po siya, 563 BC. December 25 siyang ipinanganak. Ganon din po si Krishna ng India, December 25, 900 BC. Okay? Si Horus sa Egypt, December 25, 3000 BC. Yan po yung mga ipinanganak ng December 25 at nagsiselebrate ng birthday tuwing December 25. Si Hercules sa Greece din po, December 25, 800 BC. Si Adonis sa Phoenician, December 25, 200 BC. Tatawa lang ako at ang pangalang Adonis ay double blade po yan. Pag Adonis ang pangalan mo at tinawag kang Adonis, ikaw ay callboy. Yan po ang katauhan ni Adonis. So si Dionysus din po, mukhang babae siya no? Alangan babae, alangan lalaki. December 25 din po siya, yung 500 BC. Yung BC po, hindi po yan before Christ, before Common Era. Si Zarathustra, akin pong napag-alaman, ang symbol po ng daliri niya lagi nakaturo sa kalawakan, sa langit. Alam niyo po ba mga kababayan ko, yung mga pastor na kaibigan ko sa Bicol at dito sa Laguna, huwag kayo magagalit pag nadaanan niyo itong video na to ha. Yung symbol po na yan, sa mga kingdomers po yan.
Yan, King Dahomey po yan. Kay Zarathustra po galing yan. Ipinanganak siya ng December 25th, 1000 BC. Okay. Ito ang sineselebrate pagdating ng December 25. Yung Jesus po na yan ay kilala sa Roma. December 25th, 3 BC. Ang tunay pong kapanganakan na to ay si Yahushua, pero nung dumating siya sa Bibliang doctorated, ayan, inangkin niya na po yung kapanganakan ni Yahushua. Pagdating kay Mithras sa Persia, December 25 din po siya, 600 BC. At ito ang nakakabahala sa lahat, si Tammuz, ang anak ni Nimrod, December 25, 400 BC. Lahat po yan na 11 goddesses at tinatawag po na Diyos ng mga pagan. Lahat po yan sila is December 25 po ipinanganak. So sila po ang tunay na ipinagbubunyi pagdating ng December 25. At malapit na po yan. So yan po sila, hindi po yung Savior ng Israel na ipinanganak ng September 11, 3 BC. Yung tunay na ipinadala para magligtas ng ating mga pagkakasala ng lahat ng tao, ng mga lahi ni Adan, ay September 11, 3 BC. Hindi po itong mga ito. Yan. Hindi December 25 ipinanganak ang Savior ng Israel. Ang ipinanganak ng December 25 ay ang mga fallen angel na sa mga katauhan ng mga ito. Yan po ang totoo. So kung mayroon po sa inyo na magsasabing hindi ito totoo, ano po ang pwede niyong masabi sa kasaysayan ng mga katauhang yan na December 25 na ipinanganak? At ibinilang po natin ang Savior dyan ng Israel na hindi naman Savior ng Israel isinama. Wala Savior ng Israel isinama dyan. Kasi una, 3 BC, September 11, si Yahushua ay dumating. So, yun po. So, mga viewer, i-research niyo itong bawat isang pangalan na kalagay. Sila lahat December 25 pinanganak. So, akala niyo ito lang ang nag-celebrate ng December 25. Ito lahat, puro mga fallen angel yan. Yung mga fallen angel nga nagre-rebelde sa ating Creator na si Abba Yahweh. Ayaw sumunod, kumukontra, opposition. Ngayon, nilaglag sila sa lupa, tawag fallen angel, at yan na. Dahil galit sila kay Abba Yahweh, hindi nila kayang kalabanin, ang pinagbuntungan sa galit nila, yung mga tao. Tayong isang katawan, pinagbuntungan. Niling lang tayo. Gusto nilang sambahin sila. Ay, ang mga walang alam, sumamba din dito. Nag-celebrate din sa birthday nila. Pero po yan, ha? Ngayon, kasunod tayo. Sinong tao na nag-celebrate ng Unang-una. birthday rin, December 25? Ito, hindi na itong fallen angel, tao na to. The first human sun god, Diyos araw, ay sino yung pinakauna? Born on December 25, si Nimrod. Si Nimrod, the ancient Babylon. Noong panahon. At siya yung tinatawag na Lord of Christmas. Baal na Christmas. Dito tayo makapokus ngayon sa buhay niya. Hanggang sa kamatayan niya. Dito tayo makapokus. Siya pala ang Lord of Christmas. Ngayon, ito, basa. Genesis chapter 10, verse 8 to 9. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Kas, ang kauna-unahan sa daigdig, na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mangangaso dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihang, maging mahusay ka sanang mangangaso tulad ni Nimrod. Sa tulong ni Yahweh, kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya, ang Babylonia, Erik, Akkad, at Kalne, pawang nasa lupain ng sila. So, ito si Nimrod, kaya lang to may power, kasi nasuot niya yung damit
ni Adan na makapangyarihang damit. So, nasa YouTube channel na yan, may video na ko diyan tungkol sa buhay ni Adan na yung power ng damit na napunta kay Nimrod. Binigay sa kanyang ama nga si Kas at natanggap naman Kas sa kanyang ama rin na si Ham. Kasi nagagalit siya sa ama niya si Noah dahil sinumpa si Kanaan. Dahil yun nangyari, mahabang kwento pero may video na tayo dyan. Ngayon dito tayo makapokus. Paano siya nagkaroon ng power? Dahil sa damit. O tuloy, basa. Sino ang taong ipinanganak noong Disyembre 25? Nang si Nimrod, ang tagapagtatag ng Babylonia, ay namatay. Sinabi ni Semiramis sa mga tao na ang espiritu ng kanyang asawa ay sumakop sa araw. Hinikayat niya ang mga tao na magbigay-bugay sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagsamba sa araw. Kaya nagsimula ang masamang gawain ng pagsamba sa araw. Nang maglaon, nang ipanganak ni Semiramis ang isang anak na lalaki sa pangalang Tamos, itinago niya ang kanyang mahalay na paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa mga tao. Sinabi niya sa kanila na siya ay mahimalang natabunan ng espiritu ng kanyang namatay na asawang si Nimrod. At sa paraang ito ay naipanganak niya ang tinatawag na anak ng Diyos. So, ito si Nimrod, ang kanyang ama, si Kos, sa English, Kos sa Tagalog basa. Ang kanyang nanay, si Semiramis. Yung namatay si Kas, nabalo si Semiramis, ginawa niyang asawa ang kanyang anak. Naging asawa niya si Nimrod, na anak niya. Kaya yung namatay naman si Nimrod, may anak silang si Tamos, ginawa naman niyang asawa, si Tamos. Tinago niya, pero hindi lang display. Tago-tago lang ginawa nila, mahalay, tinago. Ang display talaga doon kay Nimrod, display sila na mag-asawa, mag-ina. Pero yung kay Tamos, tago-tago, yung mahalay na tinutukoy yung mahalay, yun. Ngayon, ito si Nimrod, pinanganak December 25. Ngayon si Tamos, pinanganak December 25 din. Ngayon nangyari, sabi ni Semiramis, ang espiritu daw ni Nimrod ay pumasok sa araw, sinakop ang araw. That's why nagsimula na dihimog na mga tao na sambahin ng araw. Kasi nandun si Nimrod, parang ginawa na nilang deity si Nimrod. Yan ang nangyari. Na isang masamang katuruan. Sa kanya nagsimula ang pagsamba sa araw. At si Semiramis naman, siya na rin ang tinatawag na Mother of Deity, Mother of God. Yan, dahil kay Tamos. Kita mo? Pagdating dito sa tinawag Mother of God, si Mary. Tapos, ang anak ay si Jesus Christ. Kita mo, halos copycat. Copycat lahat ang nangyari. Halos magkaedad. Tapos, bata pa. Yung sinabi ng Jesus Christ, December 25 din pinanganak, si Nimrod, tapos pareha siya, nagsamba sa araw. Sambahin sila kasi sila ang araw. Tingnan mo sinag dito, yung sinag ng Jesus Christ dito. Araw din yan. Araw. Sinag ng araw yan. So, symbolic of sun. pag sinamba mo si Jesus, si Nimrod, you are worshiping the sun. Araw ang sinamba. Ngayon, ituloy natin kwento. Basa. Ipinahayag din ni Semiramis na ang kanyang anak, si Tamos, ay sa katunayan
ang pagbabalik o muling pagsilang ng kanyang asawang si Nimrod. Kaya sa pamamagitan ng pagtuturong ito, ay ipinanganak ang doktrina ng reinkarnasyon. At dahil ipinanganak si Tamos noong Disyembre 25, ang araw na ito ay lubos na pinarangalan at kinilala ng mga taga-suporta ni Nimrod. Pansinin sa makatuwid na ang petsang ito, Disyembre 25, ay ipinagdiriwang bilang parangal sa kapanganakan ni Tamos bago pa umiral ang Kristyanismo. At ito ay hindi hanggang sa pagkalipas ng maraming siglo. Ang paganong kaugalian, ito ay na Kristiyano bilang kaarawan ni Kristo sa araw ng Pasko. So, biro mo ha, wala pa ang Kristyanismo sa Roma noong 325 AD. Eto, na-celebrate ito yung panahon pa lang ni Nimrod. Yung namatay si Nimrod, si Tamos, dahil sabi ni Semiramis, si Nimrod daw yun, nabuhay magmuli o na-reincarnate. Yan si Tamos. That's why, si Tamos, ginawa din niyang asawa, kasi asawa niya si Nimrod, na-incarnate lang. Pero tago-tago lang ginawa nila. So, dito nagsimula ang doktrina ng reincarnation. Hindi sa Buddhist nagsimula. Hindi sa Buddhist nagsimula ang reincarnation. Dito kay Semiramis. Na na nag-reincarnate si Nimrod sa katauhan ni Tamos. Kasi pareho ang kapanganakan, December 25. Pero si Buddha, December 25 din. Na founder ng Buddhism. At saka yung Hindu, na si Krishna, founder ng Hinduism, may reincarnation din. Dito sila, ang original dito, eto si Semiramis. Wala pang Kristyanismo nung panahon ito, pero pinagdiriwang na ang December 25. Bilang pag... pinagpala, yung tinawag na nila doon sa yung after yan, may katawagan, yung Lupercalia. Yung Lupercalia, yan, na tinawag doon, na ayun na tawag no, Saturnalia. Saturnalia. Malaswag. Yan ang after sa Saturnalia, yun na yung Pasko, Christmas na kasunod. Yan bilang kaarawan ni Kristo, dapat doon kita ayan, tuloy. Napangasawa ni Nimrod ang kanyang ina, na ang pangalan ay Semiramis. Pagkatapos ng kamatayan ni Nimrod, ang kanyang tinaguriang ina o asawa, si Semiramis, ay nagpapalaganap ng masamang doktrina ng kaligtasan ni Nimrod bilang espiritong nilalang. Sinabi niya na ang isang punong evergreen na puno ay sumibol magdamag mula sa isang patay na tuod ng puno na sumasagisag sa pagsibol tungo sa bagong buhay ng namatay na si Nimrod. Sa bawat anibersaryo ng kanyang kapanganakan, ang sabi niya, bibisitahin ni Nimrod ang evergreen na puno at mag-iiwan ng mga regalo dito. Ika-25 ng Disyembre, ang kaarawan ni Nimrod. Ito ang tunay na pinagmulan ng Christmas tree. So, ang founder ng Christmas tree ay si Semiramis. Sabi ni Semiramis, pumunta daw si Nimrod doon sa evergreen tree na patay, na puno na tuod. Tapos nabuhay. Yung tuod na evergreen tree, patay, nabuhay.
Tapos pupunta si Nimrod sa ika-25 ng Disyembre, maglagay siya ng regalo doon. Kaya pala may Christmas tree doon. ngayon. Yung mga regalo sa puno. Nabuo ang tinatawag na Christmas tree. Tapos may So ang Christmas tree, ang originality dito ay si Miramis, doktrina ni Miramis. Hindi yan doon sa Savior. Hindi yan tumukoy sa Savior. Ngayon, ang dami pa naman gumagawa ng Christmas tree. Yan. Ito, tuloy. Ayan. Ito yung Nimrod as evergreen tree. Yan. 900 BC. 900 BC. Ayan ang mga ano nila. Anunnaki po ito mga ito. Anghel po yan. Polynesian. Yan. Ito yung evergreen tree ha. Ayan. So, Christmas tree, evergreen tree, to celebrate Tamos birthday. Birthday, December 25. Now, you know, the origin of Christmas tree, alam niyo ba? Doctrina, founder, si Miramis. Saan nagmulang? Ang original na pinagmulan ng Christmas tree. Lahat po ng mga Pilipino mayroong Christmas tree sa bahay. At maging ang mga simbahan, ang mga born again, mayroon din pong mga Christmas tree sa bahay, sa simbahan, at naglalagay ng mga binalot ng mga karton, nilalagay sa paanan ng Christmas tree. Alam niyo po, hindi yan ang galing sa doktrina na namimigay kayo ng regalo dahil nagbigay ang creator ng Savior. Ang original po niyan ay nanggaling sa Babylonian. Si Semiramis po ang pauso. Dahil doon sa namatay na Nimrod na asawa niya, anak niya, at nagsiselebrate tuwing December 25 ng kanyang kaarawan. At tumakbo sa kwento ni Tamos, at ito po ang ating pong tinatalakay ngayon. Dahil napakaraming tao sa buong mundo, yan po ang siniselebrate. Hindi po ninyo alam, hindi rin namin alam dati, pero ngayon nalaman po namin na original po pala ng galing ang pinagunan ng Christmas tree ay kay Semiramis. Yan po ang talagang author na nagpauso ng Christmas tree. Hindi po galing yan sa Savior na Israel. Hindi po galing kay Yahweh siya yan. So, sa inyo mga viewer, lahat ng ginagawa natin, kailangan kasi i-research. Kasi madali na ang pag-research ngayon high-tech na ang mga kagamitan natin ngayon. Ngayon, nalalaman natin ang originality pala ng Christmas tree ay galing yan sa Egypt, kay Semiramis. So, nakakalungkot nga. Daya, deceit. Linglang ang tao. Ngayon, pansinin mo ha, Nimrod. Ancient Nineveh artifacts. Ito yung gamay niyang Christmas tree, yung ganyan po kalaki ang Christmas tree niya. ginawa na nito, si Santa na, si Nimrod at Santa na. Kasi alam ba yung Santa, natalakay ko na, itong Santa, itong nilipat mo dito sa dulo. Satan na yan. Basahin na Satan. Para tangkilikin siya, hindi naman siya tangkilikin kung magpakilala siya Satan. Dilipat na doon sa gitna. Para, Santa, magbigay pa ng regalo, kunwari. Pero, hindi talaga yan. Nilinglang lang talaga tayo ni Satanas, ni Santa. Tapos magsuot pa kayo ng damit ng ganon. Damit yan ng Red Dragon, ni Satan na si Gadriel. Si Gadriel ang pangalan dyan. Santo Claus. Yung birds, habang dito, holding Xmas tree. reindeer, holding Xmas tree. Nimrod birthday, December 25. Ngayon, ito pa ang kailangan, tingnan mo ha. Tingnan mo yung ginawa ng Christmas tree. May ito yung ginawa ni Nimrod na pumunta siya sa evergreen tree, magbigay ng regalo sa puno ng evergreen tree. Tapos mayroon pang paikot-ikot na Pulang parang hagdanan na paikot pataas. Alamin natin kung ano yan. Ano bang symbolic yan? Yan tingnan mo ikot na symbolic. Symbolis ng ahas yan ahas. Yung puti na yung paikot na yan, symbolic ahas po yan the serpent is still using a tree. So, sino ang giniselebrate ninyo? Sino ang
pinupuri ninyo, sino ang pinararalan ninyo, sino ang inyong Tinataas. parang Tinataas. tinataas, Serpent ay pala. si Ahaz, si Sitan. Patay. Ayan na. So, yan nakakalungkot nga. Kasi, tanggap lang tayo sa katuruan sa ating mga ninuno ng kinagisnan. Hindi natin inaaral. Ano bang Alam kung saan nagaling. simula nito? Bakit may ganito? Hindi na Yan lang ang ginawa namin, inaral namin eh. Yes. Dahil hindi tayo pwedeng maluko. Kasi sabi ron, walang manluloko kung walang magpaluko. Kaya lang may naluko, kasi nagpaluko din. Oo. Ngayon, dito na tayo ha. The Book of Jasher. Hindi to sinama sa 66 book. The Book of Jasher, chapter 27 tayo, verse 1 to 15 lang. Dito, Esau kill Nimrod. Sino ang pumatay kay Nimrod? Si Esau po. Bakit siya namatay? Eto si Esau. Sino to si Esau? Anak to ni Mastima. Dahil ang anak ni Isaac, si Jacob lang. Eto si Mastima ang tatay nito. Sino yon? Fallen angel. Eto naman, si Ham ang tatay. Apo ni Ham. Apo ni Ham. Anak ni Cass. Anak ni Cass. Kanino yan? Hap-hap to eh. Kalahati yan. Kasi ang kalahati, sinamin niyang si Naama, ay serpent seed na lahi ni Cain. Papa niya si Noah. Si Noah, talagang ano yun? Kalahati, pure yun. Mga lahi, pure yun na seed of the Seed woman. Ngayon, eto, sa simula, matino na ito sa simula eh. Matino to siya sa simula. Pero, kalaunan, lumabas talagang dugo niya ng pagka-serpent seed. Ito. Pati mga theory. Ngayon, sige, basa. Jasher chapter 27 verse 1 to 15. At si Esau, noong panahong iyon, ang kamatayan ni Abraham ay madalas na pumunta sa Parang upang manghuli. At si Nimrod, na hari ng Babel, na siya ring si Amraphel, ay madalas din kapag kasama ng kanyang mga makapangyarihang lalaki upang manghuli sa Parang at lumakad kasama ng kanyang mga tauhan sa malamig na araw. Si Nimrod at saka si Esau, pareho sila, great hunter. Magaling na mga ngaso. Ngayon, nagkaroong inggit to si Nimrod kay Esau eh. Tuloy natin ha, basa. At pinagmamasdan ni Nimrod si Esau sa lahat ng mga araw, sapagkat ang paninibugho ay nabuo sa puso ni Nimrod laban kay Esau sa lahat ng mga araw. At sa isang araw ay naparoon si Esau sa Parang upang manghuli. At nasumpungan niya si Nimrod na lumalakad sa ilang kasama ang kaniyang dalawang lalaki. Si Nimrod, dalawang kasamang bodyguard niya, nangangaso din. Si Esau naman, nangangaso. Ilang ni Esau na nainggit si Nimrod sa kanya kasi si Esau magaling na mangangaso. Ang gusto kasi ni Nimrod, siya lang magaling mangangaso. Wala nang papantay sa kanya. Paano? Magaling din si Esau eh. Nagsisilos na ngayon si Nimrod. Eto, nagkaroon na sila ng alitan. Nagkaroon na sila ng samang loob sa bawat isa. Kasi nagpuro ng magaling to eh. Pero nag-agawa na sino pinakamagaling. Ito na, ang kwento. Basa. At ang lahat niyang makapangyarihang lalaki at ang kaniyang bayan ay kasama niya sa ilang. Ngunit sila'y nagsihiwalay sa kaniya at sila'y nagsialis sa kaniya sa iba't ibang dako upang manghuli. At si Esau ay nagtago para kay Nimrod
at siya'y nagtago sa kaniya sa ilang. Si Nimrod nagpunta nangangaso kasama ang kanyang mga tauhan, pati buong bayan. Dami nila talaga. Tapos si Nimrod mag-isa lang. So, nakita ni Esau na, naku, marami sila. Tago ako dito. Ay, baka yariin ako. Nagtago si Esau. Pero, nagkalat naman ang mga taong bayan, ha. Kasama niya ang taong bayan, ang kanyang bayan, kasama niya. At saka yung kapangyarihang lalaki niya. Magagaling na niya, hunter. Ngayon, ang ginawa ni Esau, nagtago siya. Ayaw niyang makita. Baka patayin siya. Di ang plano ni Esau, siya na lang ang papatay. Hindi ayaw niyang siya ang mamatay, gusto siya ang pumatay kasi talagang mortal na kaaway si Esau sa si Nimrod. Ngayon ito ang sunod nangyari. Yan. At si Nimrod at ang kanyang mga tauhan na kasama niya ay hindi nakilala siya. At si Nimrod at ang kanyang mga tauhan ay madalas na naglalakad sa parang sa malamig na araw. At upang malaman kung saan ang kanyang mga tauhan ay nangangaso sa parang. At si Nimrod at ang dalawa sa kaniyang mga tauhan na kasama niya ay naparoon sa dakong kinaroroonan nila. Nang biglang umalis si Esau sa kanyang pinagkukublihan at binunot ang kaniyang tabak at nagmadali at tumakbo kay Nimrod at pinugutan ang kaniyang ulo. Oh, ganyan ang galing ni Esau, no? Kasi dalawa lang ang bodyguard ni Nimrod. Kasi ang ibang mga kapangyarihang mga lalaki, makapangyarihang mga lalaki at mga sa taong bayan niya, nagkalat-kalat sila kasi naghanap mga sila ng mahuling mga hayop na gusto nilang karnehin nila, gawin lang ulam. Nagkalat. Si Nimrod, dalawa lang ang bodyguard niya. So, yung napalapit na, hindi naman kilala si Esau. Hindi na nakilala si Esau yon. So, biglang lumabas si Esau. Tumakbo, binunot. Diretsong pinutulan ng leeg si Nimrod. Yan. Tumakbo kay Nimrod at pinugutan ng kanyang ulo. Pinugutan ni Esau si Nimrod. So, ganun. Bilis talaga. Tuloy. At si Esau ay nakipaglaban sa isang desperado na pakikipaglaban sa dalawang lalaking kasama ni Nimrod. At nang sila ay tumawag sa kanya, si Esau ay bumaling sa kanila upang makipaglaban. Pagkatapos ay namatay sa kanyang tabak. At ang lahat ng makapangyarihang lalaki ni Nimrod na nag-iwan sa kanya upang pumunta sa ilang ay nakarinig ng daing sa malayo. At sila ay tumakbo upang malaman ang dahilan nito. Nang matagpuan nila ang kanilang hari at ang dalawang lalaki na patay na, nakahiga sa ilang. Yan. Ang galing ni Esau, no? Actor talaga. Action star. Pero mo, dalawang bodyguard na kasi sa dami nila Dalawang bodyguard lang nandoon kay Nimrod. Ayaw yung dalawa. Pagtakbo na, diretsong pinugutan ng ulo si Nimrod. Tapos yung dalawa, lumaban, banatan. Ginanatan rin ni Esau. Nakasigaw yung isa, narinig nyo may sumigaw. Pagdating naman patay na rin sila. Tatlo, patay na, nakabulagta na. Tatlo. Napatay na ni Esau. Ang dalawang bodyguard ni Nimrod, pati si Nimrod. Yan. Ngayon, ano pang kasunod? At nang makita ni Esau ang mga makapangyarihang lalaki ni Nimrod na dumarating sa malayo, siya'y tumakas at sa gayoy nakatakas. At kinuha ni Esau ang mahalagang kausuotan ni Nimrod na ipinamana ng ama ni Nimrod, at sa pamamagitan nito ay nanaig si Nimrod sa buong lupain
At siya'y tumakbo at ikinubli ang mga iyon sa kaniyang bahay. Nakuha ni Esau ang damit ni Nimrod nga nagbigay sa kanya ng power na mula kay Adag ni Eva yon. Binigay ni doon kay Enoch bago pa na-rapture. Binigay naman ni Enoch kay Matusalem. Binigay din ni Matusalem kay Noah. Tapos binigay naman niya doon kay Noah, ninakaw pala ni Ham. Tapos binigay niya kay Kas. Tapos pinamana naman ni Kas na kay Nimrod. O, yun nangyari. Ngayon, nakaisaw na yung damit na may power. Yung may damit na power na yan, kung nakaharap lang si Nimrod, hindi basta-basta siya mapatay ni Esau. Nakatalikod, biglang dumating si Esau, pinugutan agad ng ulo. O, di wala. Wala nagawa yung balik. So, lipot ang tawag doon, ginawa ni Esau. Tapos harapan talaga, man-to-man, harapan, yung dalawa. Pero magaling sa action si Esau, napatay yung dalawa. Yung isa nakasigaw, nakarinig, dumating na yung mga tao na makapangyarihan na mga isa bang mga bodyguard ni Nimrod. Takbo na si Esau. Kasi hindi na kaya, marami na yun eh. Pero nadala na niya ang damit, kasuotan. Ngayon, naka-Esau. Saan napunta? Kay Esau ba na natili? Yung may power na damit? Tingnan natin kung kanino. Basa. At kinuha ni Esau ang mga kasuotan at tumakbo sa bayan dahil sa mga tauhan ni Nimrod. At siya'y naparoon sa bahay ng kaniyang ama na pagod at pagod sa pakikipaglaban. At siya'y handang mamatay sa pagdadalamhati nang kaniyang nilapitan ang kaniyang kapatid na si Jacob at naupo sa harap niya. Ayan. So, gutom na gutom yan si Esau. Pagod na pagod. Na para nang mamatay siya. Pero tatlong napatay niya eh. Hari pa ng Babylon yun, napatay niya. So, nakaupo siya doon sa harap ni Jacob. Ngayon, anong sunod nangyari? Basa. At sinabi niya sa kaniyang kapatid na si Jacob, Masdan, ako ay mamamatay sa araw na ito. At kakailanganin ko ba ang pagkapanganay? At si Jacob ay kumilos na may katalinuhan kay Esau sa bagay na ito. At ipinagbili ni Esau ang kaniyang pagkapanganay kay Jacob, sapagkat ito'y ginawa ng Yahawa. Tingnan mo ha, baliktad sa nakalagay doon. Basahin natin mo ang Babylonian Bible ha, yung sa Genesis, kung paano nila nagkukontra sila sa dito. Ang ginawa ni Esau, ito ha, at sinabi niya sa kanyang kapatid na si Jacob. Si Esau nagsalita dito, Masdan, ako ay mamamatay sa araw na ito. At kailanganin ko ba? At kakailanganin ko ba ang pagkapanganay? Para bang wala na silbi sa pagkapanganay na, mamamatay na siya eh. Kaya sa sobrang pagod niya at gutom. At si Jacob ay kumilos na may katalinuhan. Kasi ang nag-offer talaga dito, si Esau naman eh. Na mamamatay na ako. Ano silbi sa pagkapanganay ko? Mamamatay din ako. Kasi ang panganay kasi, magmamana yon sa mga property. Doon talaga sa panganay. Ngayon, siyempre, si Jacob naman, matalino. At si Jacob ay kumilos ng may katalinuhan kay Esau sa mga bagay na ito. At ipinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Sino nagbibinta? Si Esau. Hindi si Jacob ng daya. Siya nag-offer eh. Na ano silbi sa pagkapanganay ko? Mamatay rin ako. Di sabi, katalinuhan ni Jacob, ibigyan kita dito. Ibigyan mo sa akin yung pagkapanganay mo. Sige, ibibinta ko sa'yo. Yun ang kwento. Pero ang nag-offer dito, si Esau, sabi niya, Masdan mo, Masdan, ako ay mamamatay sa araw na ito. At kakailanganin ko ba ang pagkapanganay?
Eh doon, na-open ang mind ni Jacob na, para ibibinta pala niya. Sige, binta mo sa akin na. Bigyan kita ng pagkain para di ka mamatay sa gutom at makapahinga ka. Di binta niya, pinagbili niya. Ipinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay. So kung tingnan mo, hindi nang daya si Jacob. Yes. Nasa mga Babylonian pastor, mga bishop, Daya. nang daya daw si Jacob, hindi si Esau ang nag-open. Na anong silbis pagkapanganay niya, mamatay siya sa gutom. Kasi pagod na pagod, tatlong kalaban niya nung ginanatan niya, hari pa ng Babylon, napatay niya. Pati dalawang bodyguard. At sabi naman niya, sige, may niloto ako dito. Bigay mo sa akin pagkapanganay mo. Ayan. Kasi bakit? Kasalanan ba ni Jacob yan ang dahil sa? Anong sabi nito? Sapagkat ito'y ginawa ng Yahweh. Kalooban ng Yahweh. Kalooban talaga, At pinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Sapagkat ito'y ginawa ng Yahweh. Kalooban ng Yahweh na mapunta sa kanya. So, gusto talaga ni Yahweh na ang pagkapanganay doon kay Jacob, hindi kay Esau. Kasi alam naman ni Yahweh na ito si Jacob ang totoong anak ni Isaac at saka si Esau hindi anak ni Isaac, anak ni Masteba na fallen angel. Nagapagmana si Jacob. Ngayon sabihin nyo na si Jacob bandaraya, nanuloko, niluko niya si Esau. Hindi. Kalooban ito, pag yun ang ito ang kinalaban mo, ito ang kanyang wele na mapunta kay Jacob ang pagkapanganay. Ito, yan ang may kalooban. Ngayon, pag sabihin nyo, si Jacob ang mandaraya, manluloko, huwag nyo gayahin. Ito na ang kalaban nyo. Dahil, will niya Yeah. Kasi ang Genesis kasi, tingnan natin sa Genesis ito pa muna, sige. At ang bahagi ni Esau sa yungib sa parang ng Makpela na dinala ni Abraham mula sa mga anak ni Hit upang pag-aari na isang libingan ay ipinagbili rin ni Esau kay Jacob at dinala ni Jacob ang lahat ng ito mula sa kaniyang kapatid na si Esau sa halagang ibinigay. Biro mo nag-open siya, pagkapanganay lang. Sabi niya, sige, binta mo sa akin pagkapanganay. Pero, nag-open pa uli si Esau. Yung lupain na nabili ni Abraham na doon ang libingan. Kasi ang magmana talaga dyan, panganay. Bininta pa niya di nandoon na kay Jacob. Ngayon, kita mo yun? Baka sa Babylonian Bible, paano nilinglang para ang tao magagalit kay Jacob? Yeah. Yes. Yes. Dito, ito na. Ito yung Babylonian Bible. Basa. Genesis chapter 25, verse 29 to 34. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau. At ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Itong 31, verse 31, talagang mali ito. Siniraan ito si Jacob. Pag magbasa dito, parang magalit ka talaga kay Jacob. Sabi ito, sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay bilang panganay. Parang namilit.
Bigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag ako, sabi ni para bang ang nag-offer agad na bigay mo sa akin. Pero ang nag-open doon sa Book of Jasher, si Esau na anong sa bilang pagkapanganay kung mamatay rin ako. O di naisip naman gamit ang talino ni Jacob. Sige, bibilihin ko, pakainin kita dito. Pero ang nag-open ng idea, si Esau. Dito, walang nag-open idea para bang diretso na agad na sinunggaban agad ni Jacob ang opportunity. Para bang mangiling lang to si Jacob, sinunggaban agad kurkit na gugutom. Mali ito, sinisiraan si Jacob dito. Samantala sa Book of Jasher, hindi. Fair sila dalawa doon. At saka dito, hindi kasama ang pagbinta sa lupain na yung gilibingan na doon, kisama pa. Bininta, pati pa ang damit. Ay, tuloy natin. Ito. Basa. At isinulat ni Jacob ang kabuuan nito sa isang aklat. At pinatotohanan niya ito kasama ng mga saksi. At tinataka niya ito. At ang aklat ay nanatili sa mga kamay ni Jacob. At nang mamatay si Nimrod na anak ni Kas, itinaas siya ng kaniyang mga tauhan. At dinala siya na may pagkabalisa. At inilibing siya sa kaniyang bayan. At ang lahat ng mga araw na nabuhay si Nimrod ay 215 taon. At siya ay namatay. Ito, sa taas mo natin pag-usapan Ito. Ang ginawa ni Jacob, gumawa talaga sila ng tinatawag na deed of sale. Yes. Deed of sale. Kasulatan. At may dalawa pang witness. 2 saksi. Kasama ang mga saksi, Tapos may seal pa. Nilagyan niya ng seal. Natapad. So, kompleto. Biro mo, at isinulat ni Jacob ang kabuuan nito ng isang aklat. At pinatutuhanan niya ito kasama ng mga saksi. Mga saksi At tinataka niya ito. May silyo pa. At ang aklat ay nanatili sa mga kamay ni Jacob. So, may deed of sale nangyari. Bininta ang pagkapanganay, pati lupain, na libingan ng kanilang mga ninuno, siya na ang hawak doon, at saka yung mga damit, kumpleto lahat. Mahilig to si isa magbinta ng property. Mahilig magbinta. Yung mga tao mahilig magbinta ng property. Ugali ni Esau yan. Ugali ni Esau. Ayun. May deed of sale. Patunay na siya na ang may-ari. Ngayon, dito namatay kay Nimrod. Namatay si Nimrod. Napatay ni Esau. Ilang taon si Nimrod? Ay 2 taon at 15 taon. 215. 215 years old. So, yan ang mababa rin, Tagal rin namatay, 215 215 ang edad niya. Tanda na yun. Tanda na yun ang pinakay ni Esau, pero malakas pa rin. Tintino. Pero, hindi niya namalayan biglang dumating si Esau sa likod. Biglang tinagpas ang liig niya. Putol. 15 years old, nangangaso pa. Ngayon, eto, balik tayo dito. Bininta ni Esau. Na kay Jacob na, lupain, pagkapanganay, at damit. Napansin mo yung si Jacob ay nagkaroon ng pag-wrestling ng anghel. Hindi makagalaw ang anghel. Kasi yung damit na sinuot ni Nimrod, nandoon na kay Jacob. Sabi ng anghel, magpukang liwayway na, bitawan mo na ako. Sabi niya, hindi kita bitawa hanggat di mo ako basbasan. Hindi mo ako pagpalain. Yun na, ano bang pangalan mo? Pangalan mo, Jacob. Ay, hindi na Jacob ang pangalan mo, ay Yashara Allah. Yashara Allah. Ano yung Allah? Power. Ang plural, powers, Al-Hayam. Ang singular, Allah.
si Yashara Allah. Ibig sabihin, may power siya. Ang mga Hebrew Israelite na mga Yashara Allah, may power yan. Pag matino lang, powerless lang ipasaway. Tulad ko, sa Hebrew kong pangalan, Yalad Ban Yasharala. Oh. Ako si Yalad Ban Yasharala. Oh. Ano yung Yalad? Boy. Anak ni Yasharala. Ban. Yalad Ban Yasharala. Eto, Richard Ban Yasharala. Carlos Ban Yasharala. Oh, yan. Ang ating kasama niyo, Pastor Junard Ban Yasharala. O yan. Mga Ban Yasharala na. So, ganun ang nangyari. Lumabas yung hindi na Jacob, kundi Yasharala. Pag i-pronounce mo ta, Yasharala yun eh. May alipin. Pero di-short ka lang, Yasharala. Pero Yasharala. Allah. May power talaga. May power tayong mga Hebrew Israelite. Hindi pala Israel. Pag tayo'y matino talaga na ang pamumuhay. Hindi Israel. Ayos. Yan. Si Nimrod. Ayan. Ito yung damit. Tingnan mo yon. Tsura niya, makisik. Kulay-pula. Magandang lalaki. Grabe. Dasoy na in love ang nanay. Kalukuhan talaga si Miramis, no? Ngayon. Bang, gandang babae pala ni si Miramis. Si Miramis, si Nimrod. Mistisang anak ng anghel, oh. Ilong pa lang eh. Si Miramis, Queen of Heaven. Ayan. Aba, Queen of Heaven. Mother Si of Miramis, Mother of God. Nice. Siya pa ang nanay. Ang tindi mo. God bless yan. Ang tindi ng mukha. Ngayon, sakop nila ang buong mundo. Michelangelo at saka ano Kontrol na ang buong mundo sa kanilang doktrina. Ayan. Si Miramis, Nimrod, si Tamos. Ito nagsimula ang pagsimba ng araw kay Nimrod. Ang pinakapanganakan na December 25, wife of and mother of Nimrod. Wife and mother of Nimrod. Si Miramis. The entire world, buong mundo is laying in the power of ancient Babylon and the spell cast by Nimrod and his mother. Buong mundo yan. Sumunod sa kanilang katuruan. Yan. On December 25th, people believe they are celebrating the birth of Christ. Si Christ, kay Sirapis Christos rin pala eh. When in fact they are glorifying the birth of Nimrod, also known as Molech and Baal. Kilala si Nimrod na siya si Molech at si Baal. Ano yan? Baal, Satan. Ayan. Ngayon, ang tanong, sabi nito artista to, di ba? Christianity, kayo mga nanood, mga Kristiyano, is the main reason my people celebrate demonic holiday. Na ang celebrate niyong holiday ninyo ngayon ay demonic po. Tingnan nyo ang hugat ng history. Demonic holiday. That's why sinabi dito sa ating conclusion, ang Pasko, ang panahon ng taon kung kailan ang lahat ng nasa tamang panampalataya, nasa tama ay nag-alis ng kanilang mga paniniwala. Nag-alis at nagdiwang sa paganismo. Nagdiwang sa paganismo. Siyempre masaya kasi alisin mo na natin ang faith natin. May regalo kasi. May magregalo ng cellphone eh. May magregalo kasi ng relo. Tsaka magandang barong. Ulit pangungusap pa sa nasa tayo. Conclusion na yan. Ayan. So mga kababayan po namin at lahat po ng remnant na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig,
nalaman na po natin ang tunay na dahilan kung bakit ang December 25 ay sinicelebrate ng buong mundo dahil ito po ay ang paganism po ang pinagmulan sa buhay po ni Nimrod at si Meramis and Tammuz. At doon sa 11 goddesses na ating pong nabasa kanina na may bawat taon na ipinanganak po sila ng December 25. Hindi po yan talaga kapanganakan ng ating Savior Yahawashai na Hebrew. Yung tunay na Savior hindi po yan ang kapanganakan niya. Kasi ang kapanganakan po ni Yahawashai ay September 11, 3 BC. Yan po yung Savior na totoong nagligtas na namatay na nakabitin sa punong kahoy. At i-convert lang po yan sa 66 books ng dinoktor ang Bible na 777 books. Mga kababayan po namin, ito po ay naintindihan at natuklasan po namin. Andyan po ang Bishop Boy Alima na pwede pong mag-guide, tutulong para i-guide tayo na lubusang maunawaan ang mga bagay na hindi po natin naiintindihan. Yung nagpapagulo sa ating kaisipan tungkol sa mga doktrina na ngayon ay ginagamit ng iba't ibang mga sekta. Sa ating pong panahon, maliwanag po ang sinasabi ng banal na espiritu, ang banal na Raw-Kakadas, kung sino po ang ipinanganak ng December 25. Sila po ay mga fallen angel na inihulog nung nagkasala sa ating Creator na si Abba Yahweh. Hindi po si Yahushai ang ipinanganak ng December 25. Iyan po ang dapat ninyong tanggapin. Kapag ikaw ay remnant Israel, lahi ka ng ating ninunong si Jacob, maniniwala ka sa pangalang Yahweh at Yahushai. Huli panalita tayo. Yan. Ano masabi mo? Kasusuhan nila makikita niyo dito sa aming mga tinalakay sa lang maunawan. Mag-search tayo ng mabuti sa YouTube. Para ang lahat ay maalaman niyo kung tama o hindi. Yaman. Ganda. Pastora, kasi prayer na lang? Kunting salita lang, konti. Halos ka daw. Kunting salita lang. So, ngayong nalaman po natin ang katotohanan bilang mga remnant, Hebrew Israelite, hindi tayo dapat na makiayon sa ganitong uri ng pagdirito. Yaman. Lumabas yung book. Okay, sige, prayer na tayo. Tayo po ay manalangin. O our Abba Yahweh, aming alahayam, sinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa mga sandaling ito. Salamat po sa pangunawa at karunungan na ipinagkaloob mo sa amin upang aming matuklasan ang katotohanan na ang December 25 pala na ipinagdiriwang ngayon ng buong mundo. Ito po pala ay isang paganong kaugalian, isang paganong pagdiriwang. Kaya't hindi kami dapat makiayon sa pagdiriwang na ito bilang iyong mga anak, sapagkat ito ay hindi mo kinalulugdan. Kaya't sa mga oras na ito, ikaw lamang po ang nais naming parangalan at itaas, at wala nang iba. O aming Abba Yahweh layam, Bahasya Mashayak Yahawashai, Bahasya Raw-Kakadas. Ito po ang aming dalangin. Yaman. Plus. So kayo mga viewer, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-comment. Sasagutin namin ang mga comment ninyo. Huwag kayong matakot mag-comment. Kahit below the bell pa, basta sagutin namin at malaman ninyo. Ibig sabihin, interesado kayong matuto. Yaman. So, like and comment, and higit sa lahat, subscribe. Para dumami naman subscriber natin. O yan. So, yan po, mga viewer natin sa ating YouTube channel, Operian Filipinos Hebrew Israelite. Bye-bye sa inyo, bye-bye. Bye-bye. Shalom.